Miss Catherine Bernardo muli na namang nagtrending at napag-usapan dahil sa mga naglabasang bagong litrato nito. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong palagi ang panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw, ito na pag-usapan natin kasi muli na naman pinatunayan ni Miss Catherine Bernardo na siya po ay talagang masasabi mong Queen of Endorsement dahil base po sa mga komento ng ilang mga bashers ni Miss Catherine matapos nga pong mapabalita ang patungkol sa kanilang engrande or quick vacation with that guy, the political guy. Sinasabi po ng ilang mga bashers na marami pong mga endorsement product si Miss Catherine Bernardo na magpo-pull out dahil dito. Pero pinatunayan ni Miss Catherine Bernardo mula sa kanyang mga post sa Instagram na hindi po naapektuhan lahat yon kasi number one, wala naman pong masamang pinakita si Miss Catherine Bernardo, di ba? Hindi naman po pangit yung kanyang kredibilidad, wala naman po siyang pangit na ipinakita sa publiko para mag-pull out or umalis or umayaw yung ilan sa mga ini-endorso niya. Kasi po, base po sa mga reports, kapag po ang isang artist pag kinuha po yan ng endorsement, isa rin sa mga kailangan nilang pangalagaan is yung kanilang kredibilidad, pati yung kanilang background, talagang chinecheck yan, pati yung tingin ng mga tao sa kanila. If you remember, one of the artists like Miss Maris Racal, matapos siya na mapagbintangan at matapos po siyang magkaroon ng issue patungkol dito po sa girlfriend ng or ex-girlfriend ng kanyang collab team na si Anthony Jennings, nag-pull out yung mga ini-endorso niya dahil po hindi po maganda yung naging naging imahe niya sa publiko. That's the reason why na nag-pull out sila. Pero dito sa case naman ni Catherine, wala naman po siyang mga inilabas or wala namang pangit na imahe na ipinakita si Miss Catherine. Ang tangi niya ipinakita, nagbakasyon siya sa Australia at wala pong masama sa mga ginawa niya doon. At the same time, wala po tayong makikitang bad records si Miss Catherine na makakasira sa lahat ng mga brands na kanyang pinanghahawakan niya ngayon, brands na kung saan pinagkakatiwalaan. So matapos po yung aligasyong yon, mas dumami pa at may mga nagre-renew pa ng mga endorsement dito kay Miss Cat. Kaya nga po tinatawag siyang Queen of Endorsement dahil halos lahat ata ng mga malalaking brands, international man yan or local, si Catherine Bernardo talaga yung pinagkakatiwalaan. Kaya naman hindi po naging hadlang at hindi po naging malaking epekto yung balita patungkol nga sa pagkakaroon niya ng karelasyon di umano doon po sa isang politiko. Pero hanggang sa ngayon ay wala pa rin namang pag-amin o wala pa pong reaksyon si Miss Catherine patungkol sa mga issue na yan dahil hanggang sa ngayon ay nananahimik at deadma pa rin siya sa mga ganitong klase ng usapin. Pero sa ibang banda, meron pong mga kumakalat na balita ngayon na si Miss Catherine Bernardo ay naghahanda na para sa isang pinakabagong TV series na kanyang pagbibidahan. Muli, mukhang hindi ko or direkta nga, sabi dito, meron pong mga impormasyon na nakarating na tila baga may mga fans at may mga tagahanga si Miss Catherine Bernardo ang nag-aantay dito po. At nakita natin may mga bagong photo si Miss Cat na kabilang na dito yung endorsement niya sa isang kama, 'di ba? And may bago siyang ngayon, may bago siyang peg. Medyo makakahabaan yung kanyang hair, no? So dahil dito hinuhusgahan ngayon ang tambalang ito. Ang tambalang ito ay ang James Reid at Catherine Bernardo. Inasabi nila na bangungot daw di umano ang tambalang James Reid at Catherine. So sabi dyan, pawang negatibong komento ang natatanggap mula ng mapabalitang magtatambal sina Catherine Bernardo at James Reid sa isang serye. Mistulang bangungot ito sa mga bashers. Una na raw nangyari ito sa Incognito noon pero nakasurvive naman ang programa kahit PR nightmare din during ng promo period. Big factor naman daw kasi na magagaling umarte ang main cast except sa isang aktor na iisa lang ang facial expression sa
sa fight scenes like lang bumabawi. Pati ang mga guests kaya pumutok pa rin despite the issue. Komento ng mga netizen, may talent naman kasi sila eh. James Reid ba marunong umacting? Maging sikat ay pinuna rin ng acting. Pwede kayang iba na lang bida doon sa Elena 1944? Walang kalatoy-latoy acting ni Kat sa totoo lang. If Kathryn doesn't upgrade her acting skills sa Elena 1944, she'll gradually go downhill from there. Rom-com daw yung kay James at Kathryn, parang hindi sila bagay sa ganyang genre. Sa Paris ang location kaya yabang-yabangan na naman ng fan si Kathryn. Kathryn not beating the love team plus international location formula truther. I feel like their show may not receive the ratings they expect. I don't know how it will be like for Kathryn and James. Anyways, aabangan na lang natin kung papatok ba ang tandem ng dalawa sa bandang huli at mawala ang ibinabatong batikos ngayon. Baka naman lumitaw pa ang chemistry nila pag nandyan na ang kanilang serye. So, dito po, hindi pa man nagsisimula yung pong serye na sinasabi po nitong si Miss Kathryn Bernardo and James Reid. Ang dami na po talaga ng mga nambabash. Ang dami na po mga negative mga negative comments na natatanggap po ni Miss Kathryn at sinasabi po nila na parang ngayon pa lang hinuhusgahan na nila na hindi raw bagay si Kathryn at si James Reid. Si Mr. James Reid hindi naman daw ganun kagaling umarte, pati nga yung pag-arte ni Miss Kathryn ngayon ay parang binibigyan din nila ng hindi kagandahan hindi raw magaling umarte. Kung hindi magaling umarte si Kathryn, bakit ang dami niyang mga awards na natatanggap? Minsan nga dinidedman na lang ni Miss Kathryn, 'di ba? Hindi niya pinupuntahan dahil na rin po sa mga errands at mga dahilan na kung saan na hindi niya naman pinapaalam sa publiko. Pero ang alam lang natin ngayon, si Kathryn po ang isa sa pinakatinitingalang aktres dito sa Philippine showbiz. Maaari yung mga komento na yan na nanggaling po sa mga bashers because they are really bashers. So wala na tayong aasahang magandang sasabihin nila towards Kathryn Bernardo. Basta ang abangan na lang natin is kung ano ang magiging outcome at kung ano yung kanilang serye or TV series na pagbibidaan. Malamang yan kung hindi po ipapalabas yan sa GMA7, pwede rin sa TV5 or pwede rin sa mga online platform. Pero ang hula ko dyan, ipapalabas muna yan sa View, tapos sa Free TV, then sa Netflix. Ganyan yan. Parang lahat ng mga online streaming iikutin yan. Dahil syempre, mga talents po ng GMA yan, ay ng talents ang ABS-CBN yan eh. Si James Reid at saka po itong si Miss Kathryn Bernardo. Kaya naman kabang-abang din. Kasi parang, this is now the high time para magkaroon naman ng bagong love team din itong si Miss Kathryn. Kasi parang ginaya niya yung strategy ni Alden na ayaw niyang ma-stuck sa isang love team lang. Gusto niya lahat din, 'di ba? Nasusubukan, 'di ba? So yun siguro yung nasa isip ngayon ni Miss Kat. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.